So, good evening everyone and ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa 'to. So, yung binigay sa aming program is create a program that will prompt the user to select from 1 addition, 2 subtraction, 3 multiplication, or 4 division. And the program will then ask the user for two numbers which will be used for the operation the user had selected. So, ang naisip ko rin, kailangan natin gumamit ng scanner and if-else statements. So, ito yung nagawa ko. So, mag-import ka muna ng Java util.scanner para gumana yung pinaka-program and ayan, basic, static void, and dito. So, explain ko lang sa inyo paano 'to. So, paano nga ba siya ginawa? So, ano nga ba ang calculator? 'Di ba may input siya na dalawang numbers and may operator siya. So, gagamitan mo siya ng three variables para sa operator and para sa dalawang number. So, yung in-import mo kaninang scanner is tatawagin mo na siya dito. So, scanner tas yung pangalan ng variable ng scanner mo. So, ginawa ko letter S lang para mabilis and new scanner. Yan, select an operator, 1, 2, 3, 4. Kagaya ng binigay ng teacher namin kanina. 1 for addition, ayan. 2 for subtraction, 3 for multiplication, and 4 for division. And yung instruction doon is kailangan muna magpumili ng operator. So, ayan, tinawag ko yung operator dito. Operator equals s dot next int. Sa mga magtatanong, bakit next int dyan? Kasi int yung ginamit natin dito. And pag int, automatic number yung gagamitin. Kaya 1, 2, 3, 4, ano ba yun? Di ba number yun? So, ayun yung gagamitin mo. Then, enter two numbers. Tatawagin mo naman yung dalawang number na ginamit mo naman kanina. So, num1 equals s dot next int and num2 equals s dot next int. Dito na papasok yung if-else statement mo. So, kailangan mo siya ilagay dito kasi if operator equals 1, kailangan magsama yung dalawang numbers na gagamitin mo. So, if else, ayan, if operator equals 1, ano nga ba yung operator? Ito, operator yan. If equals 1 yan, kagaya na ito, ipag-add niya yung dalawang mong numbers. Ito, pati ito. So, ayan. And else if, sabay ganun lang, papalitan mo lang yung symbol. And, ayun. So, sa mga ganito pala, kailangan mo rin maglagay ng else. Kasi, pag invalid number yung nilagay ng user, kailangan sabihin sa kanya, tapos ilalabas niya uli yung operator. So, ilalagay mo dyan. Paste ko na lang to and, ayan, quotation mark. So, invalid number, please try again. And, ayun lang. Mabilis lang siya. Papakita ko na lang sa inyo. So, ayan, addition. Enter two numbers, 3 and 5. 8. Subtraction naman, 4, 2. Ay, division pala nagawa ko. Let's say 2 ulit. 1. Subtraction 2 and 4. Let's say 10. Negative 6 kasi mas malaki yung 10. And 3 multiplication, 2 numbers, 100. Siguro ano ba? 36. Ayan, 3,600 kasi. Ayan yung times mo. And ayun na. Tapos na yung ginawa nating calculator and